Nag-start po kami sa Gia Abu Dhabi Community. Bali ako muna yung nauna through Sister Karin. And that time, lagi niya akong ini-invite sa church, na mag-church. Kaya lang lagi ko siya nire-reject. So that time, parang wala akong kailangan. Parang that time hindi ko kailangan si Lord. Yun. And dumating yung time na parang feeling ko, nag-iisa na lang ako sa mundo. So dumating yung isang gabi na nakita ko na lang yung sarili ko na lumalapit ako kay Lord at nagpipray ako sa Kanya. Na humingi ako sa Kanya ng tulong. Nagtatanong ako sa Kanya kung bakit nangyayari sa buhay ko to. Hanggang sa dumating na siya dito, in-approach ko siya agad na sasama ako sa church. And nung sumama ako sa Kanya, that Friday also, merong training, after church, merong training. So, sa training na yon, meron sinabi si pastor na naisulat yung 20 persons na gusto niyong ipag-pray. So, syempre, inuna ko yung mga anak ko, yung parents ko, tapos yung mga relatives ko, yung friends ko. Hanggang sa pang 20, wala na akong masulat. So, naisip ko si Ryan. Naisip ko siya na isulat. na isulat. So, yon. After nun, continuous na namin siyang pinagpipray na namin siya. Tapos, hanggang sa nagsisend na rin ako sa kanya ng mga Bible verses. Kasi, sabi ko sa sarili ko, kung ako, nakilala ko si Lord. So, parang, alam mo yung, kung ano yung natutunan ko at kung ano yung pagkakakilala ko sa kanya, gusto kong i-share sa kanya. Kaya after nun, sinendan ko pa rin siya kahit ayaw niya, kahit na nagagamit siya sa akin na sendan ko siya, sinendan ko pa rin siya. Hanggang sa dumating yung isang araw na nag-ano siya sa akin, nag-message siya sa akin. So nung nag-message siya sa akin, nag-ano ako, nandun yung saya, nandun din yung kaba. Kasi hindi ko alam kung ano na namin pag-uusapan namin. Kasi di mag-uusap na lang kami, lagi na lang kami nagka-clash. Hindi kami pwede mag-usap ng, hindi kami nag-aaway talaga. Ganun kami noon talaga. Hanggang sa sabi ko kay Lord, sabi ko sa kanya, ikaw yung pumagitna sa magiging pag-uusap namin through Skype. Tapos sabi ko sa kanya, bigyan mo ako ng lakas ng loob kung paano ko sa kanya ma-share yung salita mo. Tapos nag-uusap na kami ng through Skype, di ganyan na. Tapos i-share ko sa kanya yung 5 colors. Shinare ko sa kanya yung 5 colors. Tapos yun nga, sinabi ko sa kanya, gusto mo bang tanggapin si Lord as your personal Lord and Savior? Tapos yun, inano niya, alam mo yun, talagang ginaid ako ni Lord. Kasi bago pala ako sa Gia, ginaid talaga ako ni Lord na may share sa kanya. Nung alam mo yun, after niyang matanggap si Lord, sobrang na-feel ko yung happiness kasi sabi ko, Lord, nothing impossible talaga sa'yo. Lahat, ikaw talaga yung gagawa ng way para maging maayos kami. That time, hindi pa naman ako umaasa na wala naman akong inaasahan. Basta ang gusto ko lang, maging maayos kami at gusto ko makakilala siya si Lord. Yun lang naman yung gusto ko that time. Kaya patuloy pa rin yung prayers ko sa kanya hanggang sa malapit na nga akong umuwi ng Pilipinas and nandun din siya, uuwi din siya. So nagpray na naman ako kay God na, Lord, kung ano yung mo talaga sa amin, kung ano talaga yung purpose mo, kung ano talaga yung plan mo para sa amin, ikaw ang manguna. Kung ano yung gusto mo, yan ang susundin namin. Hanggang sa nagpe-pray akong gano'n, sabi ko, Lord, hindi ko alam kung anong sasalita mo ang magiging guide ko para sa pag-uwi ko na ma-share ko sa kanya. Hanggang sa sabi ko, Lord, kung ano yung ma-open ko sa Bible, yun yung gusto mong ipagawa sa akin. Pag-open ko ng Bible, Nehemiah 1 siya. So sa Nehemiah 1, di ba, sa Nehemiah 1, alam naman natin na sa Nehemiah, siya yung ginamit ni Lord para mag-build ulit ng nasirang wall, di ba? So, para sa akin, yung nasirang relationship namin, parang ako yung ni Lord na, eto na yung ibinibigay ko sa'yo, na ikaw ang magbibuild ng family niyo ulit. Yung nasira yung family, ibibuild mo ulit. So, kaya pag uwi ko sa Pilipinas, ayun, nag-usap kami.
And then sabi niya sa akin, kung ikaw nakilala mo si Lord, ako, ganun din ako. Gusto ko rin siya makilala. Kung paano mo siya makilala, gusto ko sabay natin siya makilala. So alam mo yon, nung isinabi niya sa akin yon, sobrang sabi ko, Lord, parang ikaw ang nag-ano sa kanya, ikaw ang humawak sa puso niya. Hindi ko alam kung paano niya naisabi sa akin yan, pero alam ko na may purpose ka, may plan ka para sa aming dalawa. Kaya isinama ko siya dito. Nagulat nga ako sa message ni Temple sa akin. Lagi siya nagsasend sa akin ng mga Bible verse. Sabi ko, ikaw ba to talaga? Kasi nagugulat talaga ako kasi parang ang layo-layo talaga sa pagkakilala ko sa kanya. Tapos yun nga, paulit-ulit na lang na nagsasend siya palagi ng mga Bible verse. Kahit sabihin ko na, wag mo na ako senda ng ganito. Alam ko na yan. Pero ayun nga, parang di ako makapaniwala rin sa nangyari sa akin. Kasi yung time na yun, okay naman yung work ko doon. Tapos suddenly, bigla na lang, kailangan ko na umuwi ng Pinas. Na hindi ko rin malaman kung bakit hindi na ako ma-apply ulit. Ma-extend yung work ko doon. Plan siguro talaga ni Lord na umuwi na ako ng Pinas. At siguro nga, para ma-restore yung relationship namin. Nabibless din ako kasi yung mga anak namin, sila yung unang-una rin na natuwa nung naging maayos yung family namin. At saka, doon ko nakita talaga kung gaano sila kasaya. Ayun, nagpapasalamat ako kay Lord dahil kundi dahil sa Kanya, hindi ma-restore yung relationship namin. And nabago talaga yung buhay namin through Jesus Christ. And ngayon, na-involved din ako sa ministry. Una sa logistic. Then ngayon, member ako ng Tambourine. Kaya sa ating mga kapatid na mag-asawa dyan, ma-advise ko lang talagang magmahalan tayo. Trust. Saka, number 1 talaga. Si Lord lang talaga kailangan natin sa buhay natin. Kasi walang imposible pag nandyan si Lord sa atin. Happy 6 years anniversary, Gia Abu Dhabi. God bless.